Impormal na sektor. Bakit tinawag itong anino ng ekonomiya? At nakatutulong ba ang impormal na sektor sa ekonomiya ng bansa? Ang impormal na sektor ay tinawag na anino ng ekonomiya dahil ang kita ng nakapaloob sa sektor na ito ay hindi nakatala sa ekonomiya ng bansa at karamihan dito ay labag sa batas. Kabilang din sa impormal na gawain ang mga gawaing kriminal tulad ng pagnanakaw at pagbukas sa pamilihan na tumutugon sa mga kagustuhan ng tao na hindi natutugunan ng formal na ekonomiya. Ngunit ang kahirapan ang pangunahing dahilan ng mga gawain sa informal na sektor dahil sa kanilang kahirapan napipilitan ang mga tao na lumikha ng sariling trabaho sapagkat hindi nila kayang magbayad at matugunan ang mga pangangailangan sa buhay. Kabilang narito ang pagrehistro ng negosyo, pagkuha ng permit at pagsunod ng mga papeles. Mabagal ang mga proseso lalo na kung may halo itong red tape or suhol at iba pang uri ng gawain. Anyo ng impormal na sektor. Illegal na ekonomiya. Una, di nakarehistro. Ayon sa batas, ang bawat negosyo na lalagpas sa 5,000 piso ay dapat magbayad ng karampatang buwis. Karamihan dito ay mga negosyong naglalako sa kalsada at nagtitinda sa bangketa. Pangalawa, di nakatalang ekonomiya. Binubuo ito ng mga gawaing pang-ekonomiko na dapat nakatala at nakasama sa National Accounting System subalit kulang sa datos. Halimbawa, bumili ka ngunit walang ibinigay na resibo. Pangatlo, counter trade. Ito ang komplikadong bersyon ng kalakalang barter sa pamamagitan ng minimum foreign exchange. Ayon sa International Monetary Fund, ipinagbabawal sa mga miyembro at pagtatakda ng restriksyon ukol sa mga bayarin, paglilipat ng current na international transaction at mga gawaing pumapanig sa isang miyembro laban sa iba o diskriminasyon. Ayon sa Economic Development Model ni W. Arthur Lewis, sinasabing ang paggamit ng konseptong impormal na sektor ay lumalarawan bilang uri ng hanapbuhay sa mga bansang papaunlad o developing countries. Nagsimulang isinali ang konseptong impormal na sektor noong 1970 dahil sa pag-aaral ni Keith Hart, isang English anthropologist na sumuri sa pang-ekonomiyang gawain sa Accra, Ghana. Ayon sa datos ng PSA na ang kontribusyon ng impormal na sektor sa ating ekonomiya noong 2016 ay pumalo sa 5.13 trillion peso. Kaugnay nito, noong Abril 2008, nagsagawa ang NSO ng Informal Sector Survey. Batay rito, lumabas na mayroong halos 10.5 milyon katao ang kabilang sa informal na sektor. Sa kabilang dako, ayon sa papel ni Cleophie Pastrana, kawani ng NEDA na pinamagatang The Informal Sector and Non-Regular Employment in the Philippines sa isang komperensya sa Tokyo, Japan, ang informal na sektor ay nakatutulong sapagkat nakapagbibigay ito ng empleo o trabaho sa mga mamamayan. Ito ay nagdudulot din ng pagkalikha ng mga produkto at serbisyong tutugon sa ating mga pangangailangan. Ang halimbawa ng informal na sektor ay ang nagtitinda sa kalsada o tinatawag na sidewalk vendor, koliglig, at mga hindi rehistradong operasyon ng pampublikong sasakyan. Kabilang din sa sektor na ito ang mga gawaing ipinagbabawal sa batas tulad ng prostitusyon, iligal na pasugalan, pamimirata or piracy ng mga optical media gaya ng compact disc, CD at digital video disc or DVD. Ang impormal na sektor.